Isang gabi, natutulog siya sa bangketa ng tondo, sa ilalim ng karton. 5 taon matapos nyon, siya na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking hardware supply sa buong Calabarzon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Mang Tonyo, o mas kilala bilang Antonio Tonyo de la Cruz. Lumaki ako sa Tondo, Manila, hindi sa magandang bahagi kundi sa gilid ng Riles kung saan ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Naalala ko pa noong bata ako, 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi para maglaro, kundi para maghanap ng kahon, plastik, bote, at kahit anong pwedeng ibenta sa junk shop. Ang amoy ng basura at ang ingay ng tren ang himig ng pagkabata ko. 12 anyos pa lang ako, naranasan ko ng mamulot ng mga kalakal sa tambakan sa Payatas. Ang tanging pangarap ko noon ay magkaroon ng sarili kong pwesto, kahit maliit lang, kung saan hindi ako kakain ng tira-tira at hindi matutulog sa karton. Ang nanay ko, si Aling Nena, tagalaban ng damit at ang tatay ko, isang kargador sa palengke. Kulang na kulang ang kinikita nila para sa aming pamilya na may 7 magkakapatid. Kaya't kailangan kong kumilos. Isang araw habang namumulot ako, nakita ko ang isang sirang dilatang sardinas na may lamang ilang tornilyo at pako. Napaisip ako, sayang naman ito. Pinulot ko. Kinabukasan, nakakita pa ako ng iba. Naiisip ko, baka may magamit pa rito. Ang pag-isip na iyon ang naging simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akala ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, nakita ko si Ginoong Reyes, ang may-ari ng junk shop kung saan kami nagbebenta. Nakikipag-usap siya sa isang construction worker. Ginoong Reyes, wala po ba kayong pako na mas mura? Kailangan ko pa sana ng marami para sa bubong. Pasensya na, Mang Ben, ito lang ang meron ako at medyo mataas ang presyo. Importado kasi. Mabilis akong lumapit. May bitbit akong maliit na supot ng mga pinulot kong tornilyo at pako. Mang Ben, tingnan niyo po ito. Mga pinulot ko po pero matitibay pa. Mas mura ko po ibibigay. Tiningnan ni Mang Ben ang aking mga pinulot. Halatang nagulat siya. Aba, Tonyo. Ayos ito ah. Matitibay pa nga. Magkano mo ibibigay lahat? Nag-isip ako. Hindi ko alam ang presyo. Pero kailangan kong maging makatarungan. 50 pesos po, Mang Ben. Nagningning ang mga mata ni Mang Ben. Bibilhin ko lahat. Salamat, Tonyo. Malaking tulong ito. Kinabukasan, bumalik si Mang Ben at may kasama pa siyang 2 kaibigan. Doon ko napagtanto na may malaking pangangailangan para sa mababang presyo na construction materials. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa loob ng ilang buwan, naging paborito kong pwesto ang harap ng junk shop. Hindi na lang basta namumulot, naghahanap na ako ng mga sirang gamit na may parts pa na pwedeng pakinabangan, mga bisagra, gripo, sirang kawad, at kung ano-ano pa. Ang kinikita ko ay hindi na lang sapat sa pagkain, nakakaipon na rin ako. Ang bawat sentimong naipon ay may pangalan, hardware store ni Tonyo. Hanggang isang araw, nagkaroon ng sunog sa aming lugar. Naubos ang lahat. Pati ang maliit naming barong-barong. Pero sa gitna ng abo at usok, nakita ko ang pagkakataon. Kailangan ng lahat ng materyales para muling makapagtayo ng bahay. Lumapit ako sa aking ninang, si Aling Feli, na may maliit na lupa sa Cavite. Ninang Feli, pwede po bang makahiram ng pwesto sa inyo? Kahit maliit lang po, sa gilid ng kalsada. Nagulat si Ninang Feli. Tonyo, ano ang gagawin mo doon? Hindi ka naman marunong magtayo. Nilabas ko ang aking ipon, halos 5,000 piso, mula sa isang lumang medyas. Ninang, magtatayo po ako ng hardware store. Kahit maliit lang po, para sa mga kapitbahay na nangangailangan ng murang materyales. Napangiti si Ninang Feli.
Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. CJ, Tonyo. CJ, gamitin mo ang gilid ng load ko. Wala akong sisingilin sa iyo. Basta magsumikap ka. Sa tulong ng pamilya at mga kapitbahay, nagkaroon ako ng maliit na pwesto. Isang mesa lang at ilang sako ng semento. Nilagyan ko ng mga pinulot kong tornilyo, pako, kawad, at kahit anong makita kong pwedeng ibenta. Ang hardware store ni Tonyo ay ipinanganak sa gitna ng kahirapan at pag-asa. Minsan, kinailangan kong lakarin ang kilometro para lang makakuha ng kailangan ng isang customer. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga araw na halos wala siyang benta. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Pero ang pangarap niya para sa kanyang pamilya at ang pangako niya sa kanyang sarili na hindi na matutulog sa bangketa ang nagtulak sa kanya. Ang maliit na mesa ay naging kariton, ang kariton ay naging maliit na kubo, at ang kubo ay naging isang bodega. Ngayon, ang hardware store ni Tonyo ay hindi na lang isang bodega, ito na ang pinakamalaking hardware supplier sa buong Calabarzon, na may 5 branch at mahigit 100 empleyado. Nakapagpatapos siya ng kanyang mga kapatid, nakabili ng bahay para sa kanyang mga magulang, at nakapagbigay ng trabaho sa maraming tao sa kanyang komunidad. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.